O Dante, bakit sa susunod na taon pa matatalakay ang disbarment case na inihain laban kay VP Sara? Magandang gabi, Monica. Naka-recess kasi, Monica, ang Korte Suprema o wala silang sesyon nang ihain ni Secretary Larry Gadon ang kanyang disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang November 27. Kaugnay nito, ayon kay Chief Justice Alexander Hesmundo, kailangan nang hintayin ang resumption o pagbabalik ng kanilang sesyon sa susunod na taon. When we received that complaint letter, naka-recess na kami at that time. So we have to wait until next year for the resumption of the session. Dagdag pa ni CJ Hesmundo, sa pagbabalik sesyon nila sa January 2025 ay titingnan nila kung kasama ang kaso sa mga matatalakay nila o sa agenda. Hindi pa na-raffle sa isang maestrado ang kasong disbarment kay VP Duterte na inihain ni Gadon. Bukod sa isinampa ni Secretary Gadon, mayroon pang dalawang bukod na disbarment cases laban kay VP Sara na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Ang consolidated disbarment case noong alkalde pa lamang siya ng Davao City at isa pang kaso na isinampa naman ng hindi nagpakilala o anonymous na complainant. The first one is kind of anonymous. Wala namang detalye except sometimes you cannot really look into it clearly unless you have something provided by the complainant. Dagdag pa ni Hesmundo, hindi na rin nila o niya alam kung sino ang partikular na maestrado ang may hawak sa unang dalawang disbarment cases. Because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-actionan ng I don't know who is the current justice in charge for that, but that is the situation. Pag nag-retire yung justice, nalilipat sa bagong justice. Monica, ang proseso kasi nito, no, kapag ang isang disbarment case, kailangan pag na-file sa Korte Suprema, ay iraraffle yan kung kaninong partikular na maestrado mapupunta. Kung siya yung pwedeng magrekomenda ng aksyon sa Supreme Court en banc na siya namang aaksyonan. So dadaan pa yan sa agenda. At ito nga disbarment case, Monica, na inihain ni Secretary Gadon laban kay VP Sara ay nag-ugat ito noong umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gayon din kaya First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martina Romualdez. At isa nga sa nabanggit ni Secretary Gadon, kapag ka daw hindi dinisbar ng kataas-taasang hukuman ang Vice Presidente, ay maghahain din siya ng kaukulang impeachment complaint laban sa mga maestrado ng Korte Suprema. Yan lang ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.